Kumusta boss? Sofia. Sofia Gomez. Ako. Hindi ko nakilala ang iyong kapangyarihan. Pakiusap, maging maawain ka. Ang negosyo sa pantalan. Kahit piso hindi ko kukunin. Iyon na lahat. Iyon na lahat. Nakakainip.
Simula ngayon, ako ang magiging advisor ng Baitang 4. Math physics ang itinuturo ko. Kung may problema kayo sa ibang subjects, pwedeng po. Para sa math. Itong problemang ito, galing yan sa tatay ko. Parang alien language sa mga math teacher. Siya, nagtuturo lang ng physics. Hindi niya yan masosolve habang buhay. Ang problemang ito para sa inyo talagang mahirap. Normal lang na hindi nyo masolve. Ano ba yan? Nakita mo na ba ng maayos? Hindi ito physics problem. Ano ba? Bakit ang haba-haba ng sinulat mo? Sinong tinatakot mo? Kung mali naman ang sagot mo, kahit punuin mo ang buong pisara. Wala ring kwenta yan. Ang tatay ni Miguel Angelo, isa sa mga nangungunang mathematician. Ikaw isang physics teacher lang, sasabihin mo lang masosolve mo? Ang profesional na larangan hindi basta-basta papasukan ng kahit na sino. Sinong nakasolve nito? Imposible. Imposible to. Ito, yung tatay ko pagkatapos pumasok sa Math Research Institute, isang buong linggo binuo ng buong institute bago na-solve ang problemang ito. Na-solve niya. Ngayon, advanced na ang internet, nag-solve lang siya ng isang problemang na-solve na ng iba. Anong nakakagulat dun? Oo nga, nag-solve lang ako ng problema. Anong problema mo? Ikaw. Kahapon ko lang pinalitan ang pinto. Ngayon, nitong mga bata, ganito na ang itsura. Ito ay Nara. Ginong Aquino. Ako ang sumipa sa pintong ito. Ako ang magbabayad. Ano? Guro Sofia, parang sobra naman ito. Kahit anong ituro mo sa mga bata, kailangan pa rin ng tamang paraan. Tama ka. Pero sa klase ko, ang batas ko ang masusunod. Kung may ayaw at gustong hamunin ako, ipakita ninyo ang totoong kakayahan ninyo. Naintindihan niyo ba? Ang galing. Salamat, Guro Rafael. Guro Rafael, hindi ba ako nananaginip? Ang Baitang 4 ay naging masunurin? Si Guro Sofia ang ating tagapagligtas. Dagdagan ng sahod. Ginong Aquino, pwede bang dagdagan din ang sahod ko? Ginong Aquino. Bigla ang nag-leave ang guro sa math. May guro bang available para magpalit para sa period na ito ng math ng Baitang 4? Sir Aquino, mabigat ang teaching load namin ngayon. Baka pwedeng self-study na lang muna ang Baitang 4. G.Eg. Clara Santos, ang pagtuturo at paghubog sa mga estudyante ay trabaho ng isang guro. Paano natin pababayaan ang mga estudyante dahil lang mahirap silang turuan? Sir Aquino, ako na ang pumalit. Ako na, yung mga batang yon sa klase ko, ako ang bahala. Bente 15, 10. May bigla ang lakad ang guro ninyo sa math. Physics muna ang klase natin ngayon. May nakakaintindi ba sa formula na ito? Napaka-boring naman nito. Sino ba ang makakaintindi nito? Totoo, ano ba yung F at G na yan? Parang hiwaga. King Sofia Gomez.
Pwede bang isulat mo sa paraang maintindihan namin? Sige. Magpapalit ako ng paraan. Gagamit ako ng mga salitang maiintindihan ninyo. Noong nakaraang taon, nagagawan kami ng teritoryo sa Southeast Asia. Yung kalaban, kasama ang mga tauhan niya, naglagay ng maraming batas sa amin, pero matitibay ang mga tauhan ko. Pinipigilan nilang basta-basta kaming apihin ng mga dayuhan. Pero sa teritoryong yon, may mga gustong humarang sa akin. Kaya ayaw kaming payagang umusad, pero kung mananatili lang kami, magiging biktima lang kami. May makakapagsabi ba? Kung ano ang dapat gawin? Siyempre, patayin siya. Tama. Ganun lang. Kung paano nila ginawa sa tropa ko, ganun din ang gagawin natin sa kanila. Sa huli, ako mismo ang namuno sa mga kasama ko. Para lipulin silang lahat. Nawala ang mga hadlang. Kaya naman ako, ang naging bagong pinuno sa lugar na ito. At ang third law of motion ni Newton ang action at reaction. Gets niyo? Ibig kong sabihin, naiintindihan niyo ba? Kung oo, tapos na ang klase. Wow, unang beses kong nakapag-physics na ganito ka-intense. Gumagawa lang ng kwentong barumbado para takutin ako. Dapat seryosohin natin siya Sa loob ng 3 araw, matatakot na yan. at aalis sa paaralan. Juan Miguel, yung pinagtirikan ni Ma'am Sofia. Chalk. Masakit pa rin hanggang ngayon. Baka pwede na, wag na lang. Duwag ka, paulit-ulit niya akong pinapahiya. Kung hindi ko siya papahirapan, akala niya talaga wala akong bayag. Juan Miguel. May naisip ako. Maganda ito ah. Unang klase mamayang hapon ay chemistry. Pwede muna natin subukan sa kanya. Nakuha mo na ba? Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako kay principal. Principal Aquino, magrereklamo ako. Si Ma'am Sofia ay miyembro ng gang. Bigyan mo ako. Tingnan ko. Tingnan mo. Tingnan mo, ganyang guro. Paano kami matuturuan? Hindi ko inakala na si Ma'am Sofia ay makakapagturo ng physics ng ganito kabuhay. Malalim ngunit madaling maintindihan. Napakamalikhain. Ang galing. Ang ganitong paraan ng pagtuturo, bagamat hindi nirerekomenda, ay nagpapakita na si Ma'am Sofia ay nagtuturo batay sa kakayahan ng estudyante. Ano? Hindi niyo po siya tatanggalin? Tanggalin? Paano naman? Napakagaling ng gurong ito. Swerte niyo nga. Pero siya... Nina, oras ng klase, bakit ka nagse-cellphone? Bumalik ka na sa silid-aralan. Huwag na maulit. G. Sofia Gomez. Sakto ang dating mo, G. Sofia Gomez. Ang guro sa kimika, parang hindi masaya sa bagong invention ko. Ikaw, gusto mo ring sumubok kasama niya? G. Sofia Gomez. Kakatapos lang namin sa silid-aralan ng eksperimento sa pag-imbento. Duwag ang guro sa kimika, iyak lang ng iyak. Kung takot ka rin na maitim ka sa pagsabog, umalis ka na. Gayun pa lang. Gumawa ka lang ng basurang ito, anong ipinagmamalaki mo? Si Francisco Tan ay anak ng pamilya ng mga sundalo. Huwag kang magmayabang sa harap niya Tingnan mo muna. kung gaano kalakas ang buhay mo. Walang kwentang gumawa ng bomba. Mas mabuti pang gumawa ng racket gamit ang kamay.
Ikaw, gagawin mo ang raket gamit ang kamay? Sige. Bago matapos ang klase ngayon, kung hindi mo magawa, lumuhod ka at tumungo ng 3 beses at umalis ka agad dito. Pusta tayo? Usapang lalaki, pero kung nagawa ko, kayong lahat, ay lalapit sa guro sa kimika at hihingi ng tawad. Hindi. Sakto. Isama natin ang guro sa kimika para maging saksi. Para maliwanagan ka sa pagkatalo mo. Oras na ng klase. Ano ba itong... Nagpustahan ako sa mga estudyante. Dadalhin ko sila sa bukid sa labas. G. Sofia Gomez. Hindi ko alam kung saang paaralan kayo nagturo noon, ngunit ang ganitong paraan ng pagtuturo, hindi ko kayang makipag-usap sa inyo. Ang pagpusta ninyo sa mga estudyante at paglabas sa kanila ng paaralan sa oras ng klase ay lumalabag sa patakaran ng kolehiyo ng Edinburgh. G. Rafael Ignacio Fernandez, ang patakaran ay hindi nababago, pero ang tao, nababago. Kung hindi ka kampante, bakit hindi ka sumama sa amin? Ang patakaran ko ang batas, naiintindihan mo ba? Bilang guro sa Filipino ng Baitang 4, responsibilidad kong pangalagaan ang kaligtasan ng mga estudyante. Bilisan mo, kung magduduwal-duwal ka pa gabi na, alis na tayo. Sofia Gomez, dinala mo kami sa ilang na lugar na ito. Natatakot kang mapahiya sa paaralan, di ba? Mga kaibigan, ngayon ipaparanas ko sa inyo. Kung paano mabigo ang mga nangaasar. Sofia Gomez, ikaw, gagawa ng racket gamit lang ang kamay? Kuskusin mo muna ang mukha mo ng putik para kung ma-broadcast man ito, hindi ka na mahihiyang lumabas. Gumawa ng raket gamit ang kamay? Sofia Gomez, kalokohan ito. Isinama mo ang mga estudyante nang walang paalam. Ayos lang sana, pero bakit mo sila niloloko? Sinong nagsabing nandadaya ako? Sofia Gomez, 10 minuto na lang ang natitira bago uwian. Yung modelong raket sa laboratorio ng tatay ko 3 araw binuo. Ikaw, 10 minuto lang? Panaginip lang yan. Mas mabuti pang sumuko ka na ngayon. Pwede kitang payagan na babaan ko ang bilang ng pagmamakaawa mo. Masyadong mahaba ang 10 minuto, 5 minuto lang sapat na. Sofia Gomez, huwag mong sabihing itong sirang bote ang gagamitin mong pang-racket. Kung magagawa mo yan, tatalikod ako't lalakad. Sofia Gomez, ang pagbuo ng raket nangangailangan ng profesional na kagamitan. Ganyan ka. Tumahimik ka! Panoorin nyo. Sofia Gomez. Lumipas na ang 5 minuto. Mga kaibigan sa livestream, hindi pa rin ba kayo naniniwala na makakagawa siya ng racket? Ayan na. Nakagawa nga siya ng raket gamit ang kamay. Racket ba ang tawag dyan? Sinong niloloko mo? Kahit sino kayang gumawa ng modelong raket. Ilunsad mo nga. Diyos ko, lumampas na sa 100,000 ang viewers sa livestream. Sofia Gomez, ang galing mo. Kung may problema ako sa research ko, pwedeng magtanong sa'yo? Anytime. Boss, dito. Gawin mo na. Boss, tapos na. Pag sumabog yung bomba, siguradong yung babaeng yon walang matitira kahit buhok. Ma'am Sofia, ang mga ginagawa mo parang klase lang para sa mga estudyante. Ano pa ba? Pero hindi ko pa nakikita ang isang normal na guro na ganito magturo.
Ang normal na guro, kaya bang kontrolin ang mga estudyante ng baitang 4? At saka, nandito naman ako, hindi magkakaproblema. Putang ina. Nakasikat na naman siya. Huwag kang magalit, Marco. May inilagay akong isang binagong bomba sa ilalim ng upuan niya. Tunog lang, hindi makakasakit. Ligtas tayo para lang makaganti ka. Salamat, tol. Ito ba ang hinahanap mo? Kaysa mag-aksaya kayo ng oras sa mga basurang to, mag-isip-isip na lang kayo kung paano magsusorry sa guro sa chemistry. Naglagay ka pa ba ng isang bomba? Wala akong ginawa. Mga classmate, Tahan na! Manong, bilisan mo. Tumigil ka. Huwag na huwag kang titigil. Ang bomba ay nakakabit sa preno. Kapag bumagal ang takbo, sasabog ito kaagad. Tatawag ako ng pulis ngayon. Hindi na aabot. Ikaw, guro ka ng chemistry, di ba? Kaya mo bang tanggalin ang bomba? Ako? Paano ko malalaman kung paano tanggalin yan? Ayoko namang mamatay dito. Ayoko namang mamatay. Ayoko talagang mamatay. Saklolo. Ayoko rin mamatay. tatalon na ako. Miguel! Kumalma ka. Kung tatalon ka ngayon, Parang nagpakamatay ka lang. Pero kung mananatili tayo dito, masasabog tayong lahat. Saklolo, anong gagawin natin? Saklolo, anong gagawin natin? Kung ayaw ninyong mamatay, tumahimik kayong lahat. Kiek Gomez, may iba ka pa bang paraan? Ako na ang magtatanggal ng bomba. Tapos na. Ito ay nagtagumpay. Manong, sa tabi lang po. Hindi ko inakala na ang ganitong eksena sa pelikula ay talagang mangyayari sa akin. Oo nga, salamat na lang at nandoon si Jengyo at Gomez. Kung hindi, tayo ay malamang napatay na ngayon dito. Ang lupit talaga. Pero ano ba talaga ang background niya? Marunong pa palang mag-disarm ng bomba. Gianger Gomez. Ang galing-galing mo. Mula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ng buhay ko. Ako, handa akong maglingkod sa inyo. Wala yun, basta ligtas tayong lahat. GNG de Gomez. Nakapagpaalam na ako sa paaralan at magpapadala sila ng isa pang sasakyan para sunduin tayo. Narito na ang sasakyan. Salamat, G. Fernandez. Mauna na kayong magpasakay sa mga bata. Ako na ang bahala rito. Sige, salamat sa iyo, GNG de Gomez. Tara na mga estudyante. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong malaman kung sino ang naglagay ng bomba sa sasakyan ko. Kumusta? Ano ang naging epekto ng bomba? Naging tad-tad na ba ng laman si Sofia Gomez? Boss? Matagumpay na na-disarm ni Sofia Gomez ang bomba. Mabuti, ha? Ano? Boss, hindi namatay yung babae. Malamang malalaman niya agad tayo. Baka dapat magtago muna kayo. Magtatago pa ba ako? Gusto kong malaman kung gaano niya kamahal ang mga estudyante niya. G. Rafael Ignacio Fernandez.
Yung bomba na dinidisarm ni Ginang Sofia Gomez, pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon na makita yon? Anong gagawin mo doon? Gusto kong pag-aralan yon. Baka sakali sa susunod kaya ko rin gumawa ng ganoon. Ang galing kasi ng bomba na yon. Oo nga G, Rafael Ignacio Fernandez. Ang astig talaga ng bomba na iyon. Pero nung dinidisarm iyon ni Ging kala Sofia Gomez, hindi ko nakita. Kung may pagkakataon akong makapanood, baka matutunan ko rin ang ilang teknik. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi nyo? Bomba iyon. Pwedeng ikamatay ng tao na mapanganib na bagay, hindi laruan. Pero dinidisarm naman iyon ni Ginang Sofia Gomez. Posible kaya na si Ginang Sofia Gomez mismo ang naglagay nun? Dahil walang nangyaring masama, hindi na ito dapat seryosohin? Kanina, sino ba ang natakot na umiyak at tumawag ng nanay? Sino ba ang natakot na tumalon sa bintana para makatakas? Ngayong ligtas na tayo. Nakalimutan na natin ang takot na iyon. At ngayon, iniisip nyo pa ang pag-aaral ng bomba. Ako, nagugustuhan ko lang talaga. Kahit na gusto mo, hindi mo pwedeng paglaruan ng buhay. Kung hindi dahil kay Ginang Sofia Gomez kanina. Hindi na tayo makakakita ng araw bukas. Ang mga magulang nyo ay nagpadala sa inyo sa paaralan para mag-aral ng kaalaman. Hindi para matutunan ang paghamak sa buhay. Marco, paano na ang usapan natin? Kay Ginang Sofia Gomez? Humihingi lang naman ng paumanhin iyon. Marami pang pagkakataon para bumawi. Natalo tayo. Bilang isang tunay na lalaki, kailangan tanggapin ang pagkatalo. Boss, nalaman na namin, si Luis Miguel Toledo. Nandito siya. At ayon sa nakita namin sa CCTV, ang huling pagkakataong nakita siya ay sa labas ng kolehiyo ng Edinburgh. Mukhang naghahanda siyang atakihin ang aking mga estudyante. Boss, gusto mo bang tulungan ka namin ngayon na? Huwag muna. Una, gusto kong maglaro muna ako sa kanya. Ikaw. Anong gusto niyong gawin? Anong gusto ninyo? Ako, nakausap ko na si Ginang Sofia Gomez. Hindi na namin hahabulin ang pagsira ninyo sa laboratorio. G. Andres Javier. Paumanhin po. Ikaw, kayo, nagmilagro, nag-apologize pa sa akin. Ito. Kami. Tinanggap namin ang pagkatalo. Oh, natalo kami sa pustahan kay Ginang Sofia Gomez. Kaya nangako kaming mag-a-apologize sa iyo. Huwag kang mag-isip ng malalim. Akala ko ba, kaya lang ni Ginang Sofia Gomez gumawa ng raket, kaya rin pala niyang mag-disarm ng bomba. G. Andres Javier, sa chemistry class ninyo, makinig talaga ako. Okay, tapos na ang apology. Alis na. Alis na. Hoy? Putang ina, nakikilala mo ba o hindi? Patapos na ang klase, wala nang estudyante. Bakit lahat sinasabi mong hindi estudyante niya? Ano ba? Ibig sabihin, ang mga estudyante ni Sofia Gomez ay mga honor student, mga estudyanteng matatalino? Hanggang ngayon, Nasa classroom pa rin. para mag-self-study? Boss, iyon ang estudyante niya. Sigurado? Sugod. Kaibigan, saan ka pupunta? Anong gusto ninyo? Wala lang. Gusto ka sanang anyayahan ng aming boss. Sino ba kayo? Ang aming boss. Hindi mo kilala? Dapat ko ba siyang kilalanin? Hindi man lang kayo nagtanong kung sino ako. Ikaw ha, ang bata mo pa, ang tapang mo naman.
May galit ako na hindi mailabas, walang mapagbuntunan. Akala ko ba may mga tangang handang mamatay? Na dumating pa. Ako na. Sigurado ba kayong makikipaglaban sa akin? Ang buong Edinburgh? Ako ang nagpapatakbo. Kung haharangin ninyo ako, Papatayin ko kayo ngayon din. Sindikato pala. Shuang Jielun. Ano ka, leader sa klase ng wikang Chino? Ang daldal mo. Ang dami mong sinasabi, talin nyo na. boss, nagbibiro lang ako. Kanina, Tumigil ka na at itali nyo. Itali. boss, wala akong galit sa inyo. Tigil na. Aray! Aray! Dahan-dahan lang! Aray! Bitawan mo siya! Guro Sofia, Bitawan mo siya. tulungan mo ako, Guro Sofia. Luis Miguel Toledo. Kaninang umaga naglagay ka ng bomba sa bus. Ngayong gabi, dinukot mo ang estudyante ko. Mukhang parang wala lang sa iyo ang sinabi ko. Sofia. Huwag kang magmalaki. Nanalo ka lang noong nakaraan dahil sa swerte at ngayon nagpakita ka pa rin dito. Sige. Isasama na natin ang lahat ng utang mo. Sugod. Guro Sofia, tulungan mo ako. Tandaan mo, hindi mo pwedeng galawin ang mga estudyante ko. Kapag nalaman kong muli na hinawakan mo sila kahit isang daliri, sisiguraduhin kong hindi ka alis ng buhay. Hindi pa ba kayo alis? Naghihintay ba kayong tumawag ng ambulansya para sa kanila? O gusto ninyong manatili at magdusa sa lamig kasama nila? Bantayan ninyo si Luis Miguel Toledo. Ipaalam ninyo agad sa akin ang anumang kaganapan. Ma'am Sofia, yung night owl ba ang palayaw mo? Walang galang, tawagin mo akong ma'am. Ma'am Sofia, kanino ka tumawag kanina? At saka, pwede mo ba akong turuan ng ilang moves? Yung mga ginawa mo kanina, ang galing-galing mo talaga. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Kung hindi, itatapon kita sa tabi ng kalsada ngayon din. Ma'am Sofia, salamat po. Pasok ka na. Huwag mong ipag-alala ang mga magulang mo. Miguel? Anong nangyari sa mukha mo? Nakipag-away ka na naman ba? Masakit ba? Hindi. Away, mukhang ayaw mong magpakabuti. Araw-araw ka na lang may gulo sa eskwelahan. Akala mo ba ang galing-galing mo?
Wala akong ginulong kahit kanino. May gustong mag-kidnap sa akin. Si Ma'am Sofia ang nagligtas sa akin. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Bakit hindi mo muna inaalam ang buong kwento bago mo ako pagalitan? Kidnap? Nagsisinungaling ka na. Sino bang magkikidnap sa iyo? Ikaw lang naman ang laging naghahanap ng gulo sa labas. Wala akong ginawa. Wala siyang ginawa. Bumalik ka rito. Kayo po ba ay... Magandang gabi po. Ako ang bagong advisor ni Miguel Angelo de la Cruz. Ako si Sofia Gomez. Ma'am Sofia, tuloy po kayo. Ma'am, upo po kayo. Ma'am Sofia, pasensya na po kayo. Pag nakikita ang mag-ama, nag-aaway agad. Hindi ko sila mapigilan. Mr. de la Cruz. Baka po may hindi pagkakaintindihan. May nangyari po talaga kay Miguel ngayon. Hindi po sinasadya. Hindi pagkakaintindihan? Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Wala naman yan kundi nagpapakitang gilas lang sa labas. Ma'am Sofia, wag po kayong mag-alala. Nung bata pa si Miguel, dahil professor sa matematika ang tatay niya, laging siya ang inaapi ng mga bata. Sinasabi nilang anak siya ng nerd at kinukuha nila ang mga gamit niya. Noon, hindi namin masyadong pinansin. Pero habang tumatagal, naging mas pasaway na si Miguel at palagi namang inaakala ng tatay niya na hindi siya nagbubuti. Kaya lalong lumalayo ang loob nila sa isa't isa. Naiintindihan ko na po. Salamat po sa pagkwento nito sa akin. Si Miguel, matalino talaga siya. Kailangan lang niya ng mas maraming pag-unawa at gabay. Gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Salamat po, Ma'am Sofia. Guro Sofia, kukuha po ako ng tubig para sa inyo. Mainit-init. Kalahating baso lang po. Sige po. Guro Sofia, uminom po kayo ng tubig. Guro Sofia, pagod na po kayo sa paghahanda ng lesson? Mamasahe po ako ng balikat ninyo. Tamang-tama po ba ang pressure? Mas mabigat pa po sa kaliwa. Sige. Nagbago na itong si Miguel Angelo. Araw-araw pumupunta kay Guro Sofia. Nag-aalay pa ng tsaa at tubig, nagmamasahe pa ng balikat. Totoo naman, noong nakaraan, tumulong pa kay Guro Sofia sa pagbuhat ng mga notebook. Pagkatapos magbuhat, kusang nagpunas pa ng mesa. Napatanga na lang ako. Kung may pang sasabihin ka, sabihin mo. Guro Sofia, gusto ko pong matutunan mula sa inyo. Yung teknik ng pagpilipit ng pulso ng masasamang tao. Wow, ang galing. Turuan mo naman ako, please. Ang tunay na kakayahan, hindi nasa kung paano ka sumuntok, kundi nasa kung kailan ka magdedesisyong ibaba ang iyong kamao. Naiintindihan mo? Pwede kang matuto. May kondisyon ako. Anong kondisyon? Huwag mong sabihin na isa lang, kahit 10, papayag ako. Sa susunod na taunang pagsusulit, makuha mo ang pinakamataas na marka sa math sa buong baitang. Turuan kita. Talaga? Deal, uuwi na ako ngayon at mag-aaral ng mabuti. Hintayin mo ang magandang balita. Nagkakaroon ba ako ng guni-guni? Hoy, Nandito ka na. Hoy, Marco, anong nangyari sa kamay mo? Nakipag-away ka ba? Kahapon ayos pa naman yan. Gusto mo bang tingnan ko ang sugat mo? Ah, oo nga pala. Yung alcohol gel sa bahay namin, mas epektibo kaysa sa clinic. Marco,
Ma, anong oras ang flight ninyo ngayon? Sunduin ko kayo pa uwi. Marco, Pasensya na. may biglaang international business dinner dito. Napaka-importante ng mga kasosyo. Hindi makakauwi ngayon si Papa't Mama. Pero birthday ko ngayon. Nangako kayo sa akin na uuwi kayo ngayon para magdiwang kasama ko. Taon-taon naman may birthday, isang beses lang tong dinner. Ilang taon ka na ba? Bakit ganyan ka pa rin? Akala mo ba madali lang kumita ng pera? Marco, wag mo nang paginitan si Papa. Pinadalhan na kita ni Mama ng pera sa card mo. 500,000. Lumabas ka kasama ng mga kaklase mo. Kumain kayo ng masarap. Para na rin yung pagdiriwang ng birthday mo. Sa susunod, Sa susunod na birthday, sasamahan ka talaga namin ni Papa. sige na. Ganyan na ganyan lagi ang sinasabi ninyo. Pero hindi ninyo natutupad. Kailangan bang magwala ako ng todo bago ninyo ako pansinin? Mga estudyante, sa klase nating ito matang pag-uusapan. Ilabas ninyo ang inyong mga libro. Nakakaasar. Ayoko nang pumasok sa klase na ito. Manuel Santos, Hindi ba't ikaw ang magtuturo ng math sa baitang 4 ngayong period na ito? Bakit ka nakabalik na? hindi na ako makapagturo. Ang klase sa baitang 4 talagang hindi ko na kayang magturo. Hindi ka tanggap-tanggap. Talagang hindi ka tanggap-tanggap. Pupunta na ako ngayon kay principal para mag-resign. Ang baitang 4 na ito, hindi ko na kayang pasensyahan. Manuel Santos, ano ba talaga ang nangyari? Ano na naman ang ginulo nila? Pumunta ka na lang at tingnan mo, malalaman mo. Talagang hindi ka tanggap-tanggap. Nakakagalit talaga. Rafael Fernandez, pakiusapan mo ng mabuti si Manuel Santos. Pupunta ako para tingnan. Huwag kayong mahiya. Si Chef Eduardo Mendoza, ang henyong chef na inarkila ng pamilya namin. Kung ano ang gusto ninyo, order lang kayo. Ako ang bahala ngayon. Huy! Ang bilis naman magreklamo kay Sir Manuel Santos, ah. Ano? Nandito ka para ipagtanggol siya? Chef Eduardo, bigyan mo rin si Sofia Gomez ng sashimi. Galing sa pinakamagandang bluefin tuna. Baka kasi sa sobrang tagal kumain ng lutong kalye sa kantin, hindi na niya alam kung ano ang masarap. Ganito lang? Karapat dapat bang tawaging chef ito? Ano ba alam mo? Si Chef Eduardo ay isang world-class chef. Nagmamagaling ka pa rito. Kung may lakas ka ng loob, magluto ka rin ng 2 putahe para matikman namin. Sige. Dahil ang lakas naman ng loob mo. Maglaban tayo. Lahat ay pwedeng maging hurado. Kung ako ang manalo, kailangan ninyong pumunta ng buong galang sa opisina at anyayahan si Sir Manuel Santos na bumalik at magturo. At tiyakin na sa buong semestreng ito, sa math class, walang makakapalya. Sige. Pero kung ikaw ang matalo, ang mga bagay sa baitang 4 namin, hindi ka na pwedeng makialam. Kahit baliktarin namin ang mundo, hindi ka pwedeng makialam. Sige, usapang lalaki ito.
Ang bango. Akala ko kung anong espesyal na pagkain ito, parang mga mamahaling delicacy. Isang platong sinangag lang pala ito. Sa tabi-tabi mga 70 hanggang 80 piso lang ito. Anong klase ng pagyayabang ito? Guro, sa pagluluto, ang mahalaga ay ang karanasan, hindi yung mga pakitang gilas na yan. Ang pamilya namin, henerasyon ng mga chef. Mula nang ako'y isilang, nag-aral na ako sa mga pinakamahuhusay na restaurant sa buong mundo. Ikaw, ano ka ba? Ako, ang advisor ng Baitang Apat. Saan mo nakuha ang kanin? Hindi ito. Ito eh. Foie gras. Ginawa mong parang kanin ng foie gras. Ang ganda ng texture nito. Ako... Natalo ako. Isang platito lang ng pritong foie gras ito. Huwag kang masyadong magyabang. Natalo ako. Isang plato lang ng pritong foie gras yan, di ba? Huwag kang magyabang agad. Guro Sofia, ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Ang sarap. Boss Sofia, ang sarap talaga ng sinangag mo. Parang obra maestra. Nasa eskwelahan tayo. Tawagin mo akong guro. Guro. Huwag na kayong kumain, akin na lahat to. Mga taong walang muwang, nakakahiya. Sofia, narinig ko na nakipagpaligsahan ka sa isang chef sa klase mo. Kung ganyan ka, paano mo matuturuan ng maayos ang mga estudyante? Clara, ang mga estudyante sa klase ko hindi mo na kailangang alalahanin. Maraming paraan para matuto. Hindi lang dapat sa libro. Tama ba? Sofia, alam mo bang birthday ni Marco ngayon? Birthday ni Marco? Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Marco. Mukhang hindi na naman sila makakauwi ngayong taon. Siguro masama ang loob niya, kaya nag-iinarte siya. May mga magulang na akala ang pagbibigay ng material na bagay sa mga anak ay pagmamahal na. Pero hindi nila talaga alam kung ano ang gusto ng mga bata. Marco, birthday mo ngayon. Pagkatapos ng klase, magliwaliw tayo. Oo nga. Tara, magsaya tayo, tulad ng dati. Tara na. Naiinis na ako. Bahala na ang may gustong mag-celebrate. Mukhang hindi na naman uuwi ang mga magulang niya ngayong taon. Sige na, umuwi na kayo. Marco, sumama ka sa akin. Ayoko. Kung ayaw mo, iisipin ko na inamin mo na ang galing ko sa pagluluto.
Bakit mo ako dinala rito? Hindi mo nga kinikilala ang galing ko sa pagluluto, di ba? Ito lang, gamit ang mga basurang ito. Gusto mo akong mapahanga. Baliw ka. Umupo ka. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Ano to? Hindi pa tapos ang birthday mo? Tikman mo. Halika anak, Tikman mo ito. ginawa kong pansit para sa iyo. Ang sarap. Sa mga susunod, Tuwing kaarawan mo, lulutuin ko ito para sa iyo. uuwi ba ngayon si nanay at si tatay? Anak, nasa ibang bansa pa po ang amo at ang may bahay niya. May mahalagang negosasyon silang pinag-uusapan, kaya Alam ko na. Anong iniisip mo? Malapit nang maging malapot ang pansit. Kainin mo na habang mainit-init pa. Kumusta ang lasa? Ganun na lang, okay naman. Pero mas masarap pa rin ang luto ng lola ko. Ay naku. Sa totoo lang, gusto ko lang nakasama ako ng mga magulang ko, kahit sandali. Kahit simpleng pansit lang ang kakainin. Masaya na ako. Marco. Ang kaarawan ay araw na itinakda alang-alang sa iyong pagdating sa mundo. Lahat tayo ay may dinadalang sakit habang nabubuhay. Pero ang responsable sa buhay mo, ikaw lang. Naiintindihan mo ba? Bago ka umalis, hugasan mo ang mga pinagkainan. Narinig mo na ba? Yung pagsusulit sa taong ito. Sabi ng Baitang 4, mas mataas sila sa Baitang 1. Baitang 4? Ano? Sila? Paano nila nasabi yon ng walang hiya? Hinaan mo boses mo, baka marinig ng mga taga-Baitang 4. Anong takot ang aga-aga pa? Sino bang pupunta mula sa Baitang 4? Ulitin mo nga. Ako? Ang tunay na kakayahan ay hindi nasa kung paano ka sumuntok, kundi kung kailan ka magpapasya na ibaba ang iyong kamao. Bahala ka. Tamad na akong makipagtalo sa'yo. Umalis ka. Si Jiang Shao, kailan pa naging mabait ang ugali niya? Anong sabi ninyo? Anong oras darating si Marco sa eskwela ngayon? Ayon sa nakagawian, ang matatalo ang sasagot sa lahat ng gastusin sa pagkain ngayon. Kaya ako, si Marco. Ay huling darating ng kahit 1 oras ngayon. Kahit 2 klase ang mahuhuli siya.
Kahapon pa birthday ni Marco. Sino ang nakakaalam kung hanggang anong oras siya nag-celebrate? Taya ako, buong umaga ngayon hindi siya darating. Talagang matatalo kayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Talaga naman. Anong tinitingnan-tingnan ninyo? Hindi pa ba kayo nakakita ng katulad ko? Uy, bihirang-bihira to. Ngayon lang si Marco ay nasa eksaktong oras bago magsimula ang klase. Anong pakialam mo? Asikasuhin mo ang sarili mo. Marco, anong nangyari ngayon? Yung mga oras na nasa tamang oras ka sa eskwela, mabilang lang sa daliri. Bakit ngayon? Anong hangin ang umihip sa'yo? Ang daldal mo, umuwi ka na sa upuan mo. Hoy, huwag kang magpaliko ng usapan. Aminin mo na, paano ka napasunod ni Guro Sofia? Anong napasunod kay Guro Sofia? Maaga lang gumising ang alarm ko kaya hindi na ako makatulog. Huwag kang magsinungaling. Anong alarm? Tatlong traidor. Hindi ako madaling susuko. Mga estudyante, klase ng sining ito. Ilabas ninyo ang inyong mga brush. Alas 2 ng hapon. Mangyaring pumunta ang lahat ng guro at mag-aaral sa bulwagan ng paaralan para sa isang pagpupulong. Si Carlos Fernando Aquino. Pare-pareho lang ang sinasabi niya tuwing magsasalita. Anong magandang mapapakinggan doon? Nakakabagot talaga. Kung sino ang gustong pumunta, hayaan mo siya. Mas gugustuhin ko pang matulog sa loob ng silid-aralan. Bukas, alas 2 ng hapon, siguraduhin mong nasa bulwagan ka ng eksakto, hindi ako nagbibiro. Kung hindi ka pupunta, ikaw ang bahala sa magiging resulta. Narinig mo ba? Narinig na po. Mga mag-aaral. Wala pang isang buwan bago ang pagsusulit sa katapusan ng taon. Kaya't hiling ko sa inyong lahat na pahalagahan ang bawat minuto at segundo. Magsikap kayo sa malawak na karagatan ng kaalaman at magsumikap ng buong tapang upang ipagmalaki ang ating paaralan at upang ihanda ang inyong sariling kinabukasan. Sino sa inyo ang gumawa nito? Lumabas ka. Ay, hindi ko inakala na ganito ang tingin ng mga estudyante kay Sofia Gomez. Pero itong larawan, medyo maganda naman ang pagkakadrawing. Clara Santos, hindi ito panahon para manood ng palabas. Hindi mo ba papansinin ang mga estudyante mo? Okay naman ang mga linya. Masyadong pilit ang tingin. Puno ng galit. Hindi ito masasabing magandang obra. Anong karapatan mo para husgahan ako? Alam mo ba kung ano ang sining? Anong karapatan mo para husgahan ako? Alam mo ba kung ano ang sining? Medyo alam ko lang. Gusto mo bang maglaban kung ikaw ang mananalo? Sa mga klase ko sa hinaharap, pwedeng-pwede kang mag-drawing ng basta-basta. Kung ako ang mananalo, hindi ka na pwedeng mag-drawing ulit at mang-asar ng gawa ng iba. At kailangan mong makinig ng mabuti sa klase. Ano sa tingin mo? Sige, tayaan natin. Sinong natatakot? Ginong Fernandez, pwede ko bang hiramin ang ballpen mo? Ginang Gomez, baka mas mabuting huwag na lang. Ang tatay ni Nina Reyes ay ang presidente ng kapisanan ng sining biswal ng China. Simula pagkabata, si Nina ay kasama na ng tatay niya sa pag-aaral ng pagguhit. Napakagaling pa niya. Palagi siyang nananalo ng mga premyo. Sa kabilang banda, kahit gaano kakagaling Ginang Gomez,
Kung wala kang ganoong background, wala kang pang matagalang karanasan, gusto mo bang talunin si Nina Reyes? Mukhang mahirap yata yon. Ginang Santos. Sa diksyonaryo ng aming boss, walang salitang talunan. Tama, magaling talaga si Ate Gomez namin. Anong pinagsasasabi ninyong dalawa? Anong boss? Anong Ate Gomez? Walang respeto. Wala kayong disiplina. Tama na, tumahimik kayong lahat. Handa nang magsimula ang paligsahan sa pagguhit. Tapos na ang oras. Ang teknik ni Nina Reyes sa pagpipinta ng still life, matibay pa rin gaya ng dati. Napakaganda at natural ng pagbabago ng kulay. Ito, ang estilo ng pagpipinta. Paano ito naging napakakahawig sa estilo ni Sofia Gomez sa international na antas? Ang ganda rin ng ipininta ni Nina Reyes. Sa murang edad, napakagaling na para makagawa ng ganito kagandang obra. Sa paglipas ng panahon, siguradong Talagang talo na ako. Tatanggapin ko. Ang ating pusta? Susundin ko. halika, bigyan natin ng palakpakan. Sige. Sa totoo lang, hindi mo gusto ang pagpipinta, di ba? Paano mo nalaman? Nakita ko sa estilo ng pagpipinta mo. Napakalamig. Guru Sofia. Ikaw si Sofia Gomez. Di ba? Kung ganun ang gusto mong paniwalaan, di ganun. Paano nangyari yon? May nangahas pang mag-akusa kay Sofia Gomez ng lip sync. Anong nangyayari? Peke yung balita yan, no? Maraming mga vlogger at page ang nagpost. Sinasabi nilang peke ang boses ni Sofia Gomez. Maganda ang boses ni Sofia Gomez. Magaling siyang kumanta, masipag at mabait pa. Bakit nila siya sinisiraan ng ganyan? Totoo yan. Mga estudyante, sa klase na ito magpapatugtog na lang tayo ng mga kanta ni Sofia Gomez. Kasi naiintindihan ko kayo. Mas importante ang saya kaysa pag-aaral, di ba? Yenge, Santos, ang bait-bait mo po. Mga tanga. Di na ako kailangang magturo, sahod at bonus ay tatanggapin ko pa rin. Kung matututo man kayo o hindi, wala akong pakialam. Naku, saan ka ba nagpunta? Ngayon, buong internet ay nagsisigaw na peke raw ang pagkanta mo. Halos mabunggo na ang pintuan ng kumpanya natin sa dami ng gustong magpa-cancel ng kontrata. Bumalik ka na at maglabas ka ng sariling statement para maglinaw. Hindi ako pwedeng umalis ngayon. Hindi. Anong mas importante pa kaysa sa karir mo? Malaki ang iskandalong ito. Kung di mo ito aayusin agad, baka sa hinaharap, hindi ka na makakabalik sa industriya. Hindi importante. Sawa na ako Magbakasyon ka na lang, sagot ko ang gastos. Superstar ka ng music industry. Paano ka bigla-biglang magre-retire? Hello? Hello? Ay, mukhang malakas nga ang ingay natin. Naistorbo pa ang advisor ninyo. Ano ba to? Nagluluksa ba kayo para kay Sofia Gomez? Sofia Gomez. Mga tagahanga po sila ni Sofia Gomez. Kumakalat sa buong internet ang usapang hindi totoong pagkanta niya. Masama ang loob nila. Gusto ko lang na mailabas nila ang nararamdaman. Hindi naman pwedeng magklase silang may ganitong pakiramdam. Sofia Gomez. Nakita lang po namin na napagbintangan si Sofia Gomez. Nasasaktan ng aming puso. Kaya nga po. Gagastos ako para humingi ng suporta para kay Sofia Gomez. Sige. Hindi ba ito ang klase sa Ingles ni Geng Clara Santos? Ang klase sa Ingles ni Geng Clara Santos, di ba? Anong ginagawa ni Geng Sofia Gomez dito? Ginong Rafael Ignacio Fernandez. Baka nakita ni Jenky Sofia Gomez na hindi ako gaanong karapat-dapat sa tungkulin ko. Kaya gusto niya akong babalaan. Oras na ng klase. Dapat magpakita tayo ng disiplina sa klase. Ano man ang dahilan, mali pa rin ang mang-abala sa klase.
Sa tingin ninyong lahat, ang pagiging binabatikos ni Kia ay napakahalaga? Siyempre naman. Sofia Gomez, alam mo ba, noong ako'y nalilito sa buhay, ang mga kanta ni Chia ang nagbigay sa akin ng lakas. Ganoon din ako. Lahat kami ay mga tagahanga ni Chie. Mga estudyante. Baka hindi nauunawaan ni Gong Sofia Gomez ang mga ito. Pero may intindihan ko naman. Sa huli, iba-iba naman ang interes ng bawat isa. Hindi lahat ay mahilig kay Chie. Kung mahal na mahal ninyo si Kie, samahan ko kayo manood ng kanyang konsyerto. Ano sa tingin ninyo? Pero hindi pa nga nagpakita si Sofia Gomez. Paano magkakaroon ng konsyerto? Basta pangako ninyo sa akin. Bawat klase sa semestreng ito, hindi dapat mahuli o umalis ng maaga ng walang dahilan. Dadalin ko kayo bukas ng gabi. Sofia Gomez, dahil sinabi mo na ito ng ganito. Kung hindi namin magagawa, mahihirapan tayong ayusin ito. Sige, basta makikita ko si Sofia Gomez. Hindi lang ang semestreng ito. Hanggang sa pagtatapos, hindi talaga ako a-absent. Sige. Bukas ng gabi, alas 8. Bulwagan ng paralan. Magkita tayo, walang absent. Bukas ng gabi, alas 8. Ako ay nasa bulwagan ng kolehiyo ng Edinburgh. Magdaraos ng espesyal na konsyerto. Tulungan mo akong ayusin ito. Ano? Hindi ba sinabi mong magre-retiro ka na? Bakit magdaraos ka ulit ng konsyerto? Ay, ikaw na ang maghanda. Ako na ang bahala sa natitira. Anong nangyayari? Ito parang konsyerto ba ito? Darating nga ba si Sofia Gomez? Sabi ko na nga ba kakayahan ni Sofia Gomez? Paano ito magiging ganito kalaki? Konsyerto ni Sofia Gomez. Basta na lang magkakaroon? Paano mangyayaring yon? Si Sofia Gomez! Si Sofia Gomez! Sofia Gomez. Tama ka siya nga si Sofia Gomez. Hindi ako nagkakamali. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Ito ay isang live na konsyerto, pero isa rin itong natatangi. Nako. Sa susunod na buhay. Gusto kong magkaroon ng konsyerto para lang sa akin si Sofia Gomez. Ang swerte ng mga fans na to. Naiinggit ako. Nasa live stream ako ni Sofia Gomez. Tingnan mo! Tingnan mo! Ito ay natatangi hindi lang dahil inimbitahan natin ngayon ang ilang espesyal na fans, kundi ito rin ang pamamaalam kong konsyerto. Kaya ngayon gagawin ko ang isang mahalagang bagay. Totoo ba to? Si Sofia Gomez yung nasa entablado? Si Sofia Gomez pala si Sofia Gomez. Paano nangyari na siya yon? Kumusta po kayong lahat? Muli magpapakilala ako. Ako si Sofia Gomez. Tungkol sa chismis sa internet na nagli-lip-sync ako, una ayaw kong pansinin, pero nang makita ko na ipinagtatanggol ninyo ako, bigla kong naisip na hindi ko dapat biguin ang suportang ito, kaya nag-concert ako. Una, para linawin na hindi ako nagli-lip-sync kailanman. Lahat ng kanta, ako mismo ang kumanta. Pangalawa, ay para magpaalam sa pagkataong Sofia Gomez. Pangalawa, upang magpaalam sa pagkatao ni Sofia Gomez. Manatili na lang ngayong araw. Wala na talagang kakantahin, Guru Sofia. Kahit man lang kumanta ka pa ng isa. Kung gusto ninyong makinig ng kanta, pwede. Pero gusto kong anyayahan kayo na sabay tayong kumanta ng huling awit. Pwede ba? Kami, wag na. Wala akong tono. Baka ako'y pagalitan pa. Anong kinatatakutan mo? Ito ang inyo at ni Guro Sofia na eksklusibong alaala. Kahit na mali ang pagkanta, ayos lang. Tara na. Sige. Saklolo, ito ang tunay na pamamaalam. Si Sofia Gomez bilang guro. Napakabait talaga. Mga kaklase sa baitang apat, talagang panalo.
Ang saya-saya ngayon. Ngayon talaga. Hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Miss Sofia Gomez, mas maganda pa ang boses mo kaysa sa recording. Principal Carlos, nandito ka na rin pala. Gusto talaga ni Miss Sofia Gomez na. Dalhin sila sa concert. Malapit na ang year-end exams. Ang atensyon ng mga estudyante nasa ganyang bagay na lang. Kung maapektuhan ang mga grado nila, ang reputasyon ng Edinburgh natin, paano na? Sinubukan ko nang kausapin si Miss Sofia Gomez, pero sabi niya, ang tao ay nabubuhay, ang mga patakaran ay hindi. Wala na akong magawa. Ganun talaga. Malakas ang impluensya ni Miss Sofia Gomez. Nakapag-disarm na ng bomba, nagluluto pa. Kaming mga ordinaryong guro, paano namin siya mapipigilan? Kaming mga ordinaryong guro, ano pa ba ang magagawa namin? Clara Santos, huwag mong sabihin yan. Nagsagawa ng konsyerto si Sofia Gomez kasama ang mga estudyante para tuparin ang kanyang pangako sa mga estudyante. At saka, nitong mga nakaraang araw, ang pagbabago sa Baitang 4, nakikita naman ng lahat. Hindi ba't magandang senyales ito? Tama, dati palagi akong nahuhuli sa klase. Di ba para lang mapanood ang konsyerto ni Sofia Gomez? Kusa kaming sumali. Hindi kami pinilit ni Sofia Gomez. Tama, hindi naman kailanman nakasagabal si Sofia Gomez sa amin, di ba? Sir Aquino, bagamat kakaiba ang paraan ng pagtuturo ni Sofia Gomez, ay talagang espesyal ito, pero siya ay isang masigasig at responsableng guro. Sofia Gomez, siguro naman ay napakasaya ng buhay mo dito sa Edinburgh, hindi ba? Kahit umalis ka na sa Edinburgh, maging mga awit man o anumang trabaho, magiging maganda pa rin ang kinabukasan mo. Huwag kang masyadong malungkot. Mukhang inihanda na ni Clara Santos ang mga plano ko pag alis ko. Sir Aquino, masyadong magaling si Sofia Gomez. Yung mga patakaran sa paaralan, hindi niya pinapansin. Clara Santos, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang paraan ng pagtuturo ni Sofia Gomez, bagamat medyo kakaiba, ay hindi katulad ng sinasabi mo. Plaka ito ni Sofia Gomez. Ito yung plaka. Guro. Ay, hindi po. Ginang Gomez, ang hirap-hirap ko pong nakabili nitong limited edition. Pwede po ba kayong maglagda? Ginang Santos, mukhang mabibigo ka na naman. Kahit na sinabi kong ang batas ay patay, ang tao ay buhay. Pero mas mabuti pa yon kaysa sa ilang guro na walang ginagawang totoo. Ginang Gomez, pwede po bang to sign? Pangalan. Yung between lang, okay na. Between? Principal, pangalan po yan ng anak nyo, no? Ang cute. Principal, ang lalim mo palang magtago. Akala ko ba hindi ka pala mapagpalayaw sa mga bata? Hindi po, hindi. Palayaw ko yon. Hindi ganon. Palayaw ko lang yun. Hindi ko inakalang mas sige pa pala ang paghanga nitong batang principal kaysa sa amin. Mas fan pa siya. Ahem. Huwag nyo nang pag-usapan pa yan. Ang mga glow stick na hawak nyo, ang mga ribbon sa sahig, pati ang mga gamit at kagamitan, ayusin nyo lahat. Bukas, titingnan ko. Clara Santos, kanina'y sinabi nyo, pinakamahalaga sa inyo ang reputasyon ng kolehiyo ng Edinburgh, di ba? Tingnan nyo ang gulo ng auditorium ngayon. Nakakasira ng reputasyon yon. Tama, Clara Santos, hindi ba't sinabi nyo na kayo ang pinaka-responsable? Siguradong kaya nyo itong linisin ng maayos. Hindi na kami makakaabala pa. Clara Santos. Salamat sa serbisyo. Clara Santos, maraming salamat po. Maghintay kayo. Nag-text sa akin ang tatay ko na nagsasabing nakita niya ako sa entablado na kumakanta. Alam niyang hindi ito pansamantala lang. Alam niyang talagang gusto ko ito. Pinayagan niya akong mag-enroll sa voice lesson.
Kanina lang, sinabi sa akin ng mga magulang ko, nasa eroplano sila pa uwi sa bansa. Bukas na sila darating. Wow, Marco, bumalik na ang mga magulang mo. Guro Sofia, pwede bang humingi pa ng 2 pirma? Sabi ng lola ko. Nanood siya ng live stream mo kanina. Gusto rin niya ng 1 pirma, fan din siya mo. Ako rin dadalhin ko ito sa nanay ko. Sige. Kapalit ng magandang grades. Walang problema, bukas na lang. Yehey! Sofia Gomez. Sofia, mukhang gabi na masyado. Gusto mo bang hatid na kita pa uwi? Kung hindi ka komportable, ayos lang. Gusto ko lang... Ako. Sige, tara na. Hindi ko inakalang ganun pala katapang si Rafael Ignacio Fernandez. Humarap kay Sofia Gomez, hanga ako sa kanya. Kailangan talagang magsumikap si Rafael Ignacio Fernandez ngayon. Ang aplikasyon ng formula ng buoyancy ang mahalaga ay ang dami ng likidong inilipat ng bagay. Sofia Gomez, ang advisor ng Baitang 4 pumunta kaagad sa opisina ni G. Carlos Fernando Aquino. Dati, kapag tatawag ng guro si G. Carlos Fernando Aquino karaniwan ay ipapaalam muna niya. Pero itong biglaan at urgent na patawag sa PA system. Unang beses ito. Mag-self-study muna kayo. May nangyari kaya kay Ma'am Sofia? Siguradong may problema. Tara, tingnan natin. Oo, baka may nanliligalig kay Ma'am Sofia, pwede tayong tumulong. Tama, sama-sama tayo. Hindi naman natin pwedeng hayaan si Ma'am Sofia na mag-isa. G. Sofia Gomez, may natanggap kaming anonymous na report na sinasabi na sa pagtuturo mo, paulit-ulit na lumalabag sa mga patakaran ng paaralan. Halimbawa, dinala mo ang mga estudyante sa labas ng paaralan ng walang pahintulot at sa klase, nakipagpaligsahan ka sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagsusugal hanggang sa gumamit ka ng matinding paraan para pamahalaan ang klase. Totoo ba ang mga ito? Kasama. Maayos na ang disiplina sa Baitang 4 ngayon. Masigasig na rin sa pag-aaral ang mga estudyante. Tumaas na. Medyo kakaiba nga ang paraan ng pagtuturo ni G. Sofia Gomez, pero epektibo naman. Malaki ang naging pagbabago. G. Aquino, sinusunod lang namin ang mga patakaran para alamin ang totoo. Sa mga anonymous na sulat na ito, may mga tinatawag pang ebidensya. Sino ba ang ganito kasama? Nag-report pa kay G. Sofia Gomez. Tiyak na galing sa loob ng paaralan ang nag-report. Naiinggit sila dahil napabuti tayo ni G. Sofia Gomez. Baka si Genge Clara Santos? Maaari. Halimbawa, ang litrato ni G. Sofia Gomez sa bukid sa labas na kasama ang mga estudyantang gumagawa ng racket at ang video clip ng pagtuturo mo gamit ang kwento ng gang sa klase. Madali lang pala yan aralin. Sakto lang. Sila yon. Si Luis Miguel Toledo kaya ang nag-report kay Sofia Gomez? Yung huli, yung mga sinabi ko sa inyo. Oo nga pala, Joaquin Matias de la Cruz. Yung pangtripan kay Sofia Gomez, nandyan pa ba yung panghawak? Ngayon, hindi ko lang pinalakas ang kuryente, maglalabas pa ito ng usok. Para matikman nila. Ang bomba na may kulay ng bahaghari. Di ako naman, gagawa ako ng larawan ng buhay na tao. Hahaha, sige, hayaan nating mag-enjoy sila ng husto. Boss, ito na ang Baitang 4. Sofia Gomez, panoorin natin kung paano mo pa rin ipagtatanggol ang mga estudyante mo. Sofia Gomez. Tingnan natin kung paano mo pa rin ipagtatanggol ang estudyante mo.
Boss, sino ang sumipa sa ulo ko? Okay lang, boss. Ano ba tong putanginang to? Gawin mo na. Tara na. Kung guluhin mo pa ang aming boss, Hindi na ganun kasimple ang mangyayari. Takbo, takbo. Tulong. Boss, hindi mapakali si Luis Miguel Toledo nitong mga nakaraang araw. Parang may plano siyang pumasok sa loob ng paaralan. Mag-ingat kayo. Hayaan mo siyang pumunta. Sakto, para may libangan naman ang mga estudyante. Nagpa-party ba kayo? Sino yung dalawang yon kanina? hindi ko alam. Hindi ko kilala. Baka naligaw lang. Linisin nyo yan ngayon din. Sofia Gomez, balita ko, hinanap ka ni G. Aquino. Anong nangyari? May nag-anonymong sumumbong kay Ma'am Sofia. Ay! Nasumbong? Hindi ka ba pinahirapan ng taga DepEd? Gusto ko nga makita kung sino ang walang hiya. Kapag nalaman ko kung sino, hindi ko siya palalampasin. Siguradong pagbabayarin ko siya. Huwag kayong mag-alala. Baka misunderstanding lang at hindi ibubunyag ng anonymous ang pangalan ng sumumbong. Hindi rin mahahanap. Walang pinalabas na impormasyon ng DepEd. Paano mo nalaman, Ma'am Clara, na ang sumumbong ay nagpadala ng liham para magreklamo? Paano mo nalaman, ging Clara na sa pamamagitan ng sulat isinumbong ang reklamo? Ginoong Rafael, kung ganyan ang pag-iisip mo sa akin, masyado akong nasasaktan. At totoo namang nagmamalasakit ako sa inyo. Noong una si Giang Sofia ay dinala kayo sa concert. Natatakot lang ako na maapektuhan ang mga grado ninyo sa taong ito. Tapos sinabi ninyo na pinag-iinitan ko siya. Ngayon naman ako raw ang nagsumbong. Napakahirap talagang maging guro. Yang Clara, pinag-uusapan lang natin ang nangyari. Hindi inilabas ng DepEd ang impormasyon sa investigasyon. Kaya nakapagtataka talaga ang sinabi mo. Tama na, Jiang. Clara, huwag kang magpanggap na kawawa. Noong nakita mong si Jiang, Sofia ay napabuti ang klase namin. Sinabi mong may mali sa paraan niya ng pagtuturo. Ngayong may nagreklamo kay Ginong Sofia, agad-agad kang sumulpot at sinabing hindi malaman kung sino. Sino pa ang maniniwala na hindi ikaw? Totoo, sinabi mo pa sa ibang guro na wala kaming interes sa pag-aaral. Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Jiang Sofia. Noong nakaraang klase sa Ingles, libre ka naman pero sinabi mo kay G. Aquino na pareho lang ang baitang 4, kaya pinag-self-study na lang kami. Ikaw mismo, hindi ka nagtuturo ng maayos tapos ayaw mo pang pagbutihin ni Jing Sofia. Ngayon, gumawa ka pa ng anonymous na reklamo. Ano ba talaga ang gusto mo? Noong nakaraang klase sa Ingles, libre ka naman. Pero sabi mo kay Principal Aquino, pareho lang kung may klase ang baitang 4 o wala. Pinag-self-study mo lang kami. Ikaw mismo, hindi mo kami tinuturuan ng maayos, tapos ayaw mo pang magturo ng maigi siguro Sofia. Ngayon, nag-anonymous complaint ka pa. Ano ba talaga ang gusto mo? Kayong mga walang utang na loob. Mabuti nga ang intention ko sa inyo. Pero kinakampihan ninyo ang isang outsider, tapos minumura ninyo ako dito. Sino ba si Sofia Gomez? Wala naman siyang alam kundi mga daya at panlilin lang, at nagpapanggap lang. Kung susunod kayo sa kanya, malapit nang madala kayo sa maling landas. At ikaw, Sofia Gomez? Huwag mong isipin na dahil ikaw si Sofia Gomez ay magaling ka na. Isa ka lang talagang drama queen. Sa labas ng eskwela, nagpapanggap kang sikat na singer. Sa loob naman, nagpapanggap kang magaling na guro. Pero sa totoo lang, isa ka lang na mandaraya na walang modo. Yang mga estudyante mong ito, malapit nang maging katulad mo. Walang disiplina at mga tangang walang utak. Ikaw. Hinampas mo ako. Ulitin ko sa'yo.
Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Anong pinagsasabi mo tungkol sa akin? Wala akong pakialam. Pero kung sasabihin mo ang mga estudyante ko, Hindi pwede yon. yung sampal ko sa'yo, malaking pasensya na yon. Kapag nalaman ko ulit na sinisiraan mo ang mga estudyante ko, mag-ingat ka sa akin. Rafael, tingnan mo siya. Hinampas niya ako sa harap ng mga estudyante. Clara, ikaw ang tunay na hindi karapat-dapat. Bilang isang guro, hindi mo nirerespeto ang mga estudyante at sinisiraan mo sila ng masasakit na salita. Ito ang pinakamalaking paglapastangan sa propesyon ng pagtuturo. Hindi ka karapat-dapat na manatili dito. Naiinis lang ako sa hindi pag-unlad nila. Ang ganda-ganda ng kalagayan nila. Pero araw-araw, sumasama lang sila kay Sofia Gomez sa walang kwentang gawain. Clara Santos, hindi mo talaga alam ano ang isinakripisyo ni Sofia Gomez para sa amin. Gaano karaming pagsisikap ang ginawa namin. Ginagamit mo lang ang mga grado para humusga sa mga tao. Tama, hindi ko kailangan ang guro na tulad mo na sumasahod lang, hindi gumagawa ng trabaho. Kayo, sinasamantala ninyo ang inyong kapangyarihan para mang-api. Sasabihin ko kay Carlos Fernando Aquino. Sige, puntahan mo. Pero kailangan kong paalalahanan ka. Bawat salitang sinabi mo kanina, nakuha ng CCTV sa klase. Sa palagay mo maniniwala si Carlos Fernando Aquino sa iyo? O sa amin? Ginoong Rafael, tiningnan ko ang schedule ng klase kaninang umaga. Parang wala kang klase sa amin, di ba? Bakit ka nandito? Para lang makichismis sa baitang 4? Sa tingin ko, nag-aalala lang si Ginoong Rafael baka may manggulo, kaya siya pumunta dito. Kasi yung nangyari kanina, di basta-basta pinapakialaman yun. Ako, hindi talaga. May importante akong sasabihin sa inyo. Pinapasabi ni Ginoong Carlos sa lahat ng klase na sa susunod na linggo ay magkakaroon ng paligsahan sa agham sa lungsod. Magpalista na lang ang gustong sumali. Ginoong Rafael, tingnan mo naman yung sign sa pinto. Baitang 4 ito, hindi baitang 1. Yung mga paligsahang ganyan dati, para lang yan sa mga matatalino sa baitang 1. Baka nalito ka na at akala mo baitang 1 kami. Oo nga, sino ang maniniwala dyan? Yung mga paligsahang nagdudulot ng karangalan sa eskwelahan, hindi para sa baitang 4 yan. Kung gusto mong manatili dito, dapat mas believable yung dahilan mo. Oo nga, Ginoong Rafael, ang labo naman ng dahilan mo. Kung gusto mong manatili, sabihin mo na lang, walang magtatawa sa'yo. Tanong ko sa inyo, bakit hindi pwedeng isali ang baitang 4 sa kompetisyon? Kasi dati, yung mga sumasali sa competition ay talagang top 5 ng buong baitang. Ibig sabihin, halos lahat ay mga estudyante ni Clara Santos sa baitang 1. Siyempre, kapag nanalo, malaking tulong yon para sa pagpasok sa kolehiyo nang walang entrance exam. Ang eskwelahan naman sana makakuha ng mas magandang resulta. Gets ko na. Ibig sabihin, ang mga competition ito ay para lang sa mga matatalino. Ang mga estudyante namin sa baitang 4, walang karapatang sumali. Hindi pa tayo nakakasali kailanman. Kahit mag-sign up tayo, hindi natin siguradong matatalo ang baitang 1. Francisco Tan, hindi ba paborito mong naglalaro ng mga chemistry experiment? Yung huli mong ginawa, yung gas reaction experiment, kahit yung chemistry teacher natin pinuri ka dahil maganda ang approach mo. Miguel Angelo de la Cruz. Hindi ba sabi mo, laging sinasabi ng tatay mo na puro away ka lang, walang silbi? Sa competition na ito, judge ang tatay mo. Di ba ito na yung perfect na pagkakataon para patunayan mo ang sarili mo? At ikaw, Marco Reyes, nakita ko sa drawer mo yung isang physics competition problem set. Puno ng mga notes at solution mo. Akala mo hindi ko nakita? Pero hindi pa tayo sumasali sa ganoong kaseryosong competition. Paano kung matalo tayo? Nakakahiya naman. Oo nga, yung mga estudyante ng baitang 1 simula bata pa, sanay na sa mga competition. Hindi tayo kasing level nila.
Ano naman kung matalo? Ang importante, kayang-kaya niyong mag-sign up, kayang-kaya niyong tumayo sa competition. Sa paggawa pa lang noon, panalo na kayo sa dating sarili niyo. Hindi importante ang resulta. Ang mahalaga, kung handa kayong sumuntok. Nako, si Juan Miguel Bautista nagtitake notes? Naalala ko, sabi niya sa akin dati ang klasiko ay para matulugan lang. Tingnan mo si Francisco. Grabe, nagbabasa siya ng libro. Oy, hindi ba't taga-baitang apat kayo? Paano? May mukha ka pang humarap sa kompetisyon? Clara Santos, ano po ibig niyong sabihin? Sumasali kami sa kompetisyon. Nakakaabala ba sa inyo? Sofia Gomez, hindi ko sinasabing mali kayo. Pero ang mga estudyante nyo, hindi pa nga kayang sagutan ang basic problems. Pinipilit pa ring sumali para lang may maipadala. Kapag natalo kayo sa kompetisyon, hindi lang kayo mapapahiya bilang baitang apat. Masisira pa ang pangalan ng buong paaralan. Mas mabuti pang umayos kayo. Umuwi na kayo ngayon din. Wala kayong karapatang manghimasok kung mananalo kami o hindi. Huwag mong kalimutan, noong huling math competition, mas mabilis pa akong nakasagot kaysa sa estudyante nyo. Huwag kang magyabang. Kami ang number 1 sa kompetisyon taon-taon ni hindi nga kayo kwalipikadong sumali, baitang apat. May karapatan ba kayong makipagkumpetensya sa amin? Tumigil na kayo. Mas mabuti pang magpustahan tayo ang matatalo, susunod sa panalo, gagawin ang lahat ng ipag-uutos. Sige, pustahan. Huwag lang kayong magdadahilan kapag natalo na. Ginang Gomez, bakit parang wala kang kaunting pag-aalala? Ginoong Fernandez, mga anak ng mayayamang pamilya ang mga batang ito. Ang kanilang kakayahan ay mas marami kaysa sa iniisip mo. At ang kulang sa kanila ay hindi kakayahan, kundi isang pagkakataong mapatunayan ng sarili. Naniniwala ako sa kanila. Sofia Gomez, mukhang hindi maganda ang resulta ng baitang apat. Hindi maganda. Sino ang nagsabing talo kami? Ang galing ninyo talaga. Imposible. Imposibleng yan. Clara Santos, ang pustahan ng baitang apat at baitang isa, hindi mo sisirain, di ba? Huwag kang mahiya. Pakita mo nga ang mukha mo. Huwag kang mahihiya. Huwag kang tatakbo. Ano ba? Dati ang yabang-yabang mo. Ngayon, nahihiya ka na? Lumabas ka. Anunsyo. Anunsyo. Sa susunod na Miyerkules, magkakaroon tayo ng paligsahan sa paaralan. Kailangang magpatala ng maaga ang bawat klase. Hinihikayat namin ang lahat ng estudyante na ipakita ang sigla ng kabataan sa paligsahan. Kanina may kumuha ng litrato, di ba? Boss, magkakaroon ng paligsahan sa paaralan sa susunod na linggo. Paligsahan sa paaralan.
Sa wakas, oras na para ipakita ang galing ko. Babanggain ko siya ng shot put, tatagayin ko siya ng javelin. Hindi. Mas mabuti pang pag-usapan natin ito. Sa pagkakataong ito, pagsasabay na natin ang lahat ng sama ng loob. Opo. Makayon, magtatalaga na tayo ng mga paligsahan. Marco, 100 metrong takbuhan at mataas na talon. Michelangelo. 400 meter relay, Nina. 800 meter run, babae. Ano? Relay? Sofia, mamamatay ako kung tatakbo ako sa relay. Hindi pa nga ako nakakatalo ng mataas eh. Ang paligsahan sa paaralan ay hindi lang paligsahan. Isa rin itong pagkakataon para patunayan ang inyong sarili. Hindi naman pwedeng hayaan na lang nating sabihin ng iba na ang baitang apat ay puro salita lang, di ba? Simula bukas, mag-ensayo tayo ng 2 oras araw-araw pagkatapos ng klase. Tuloy lang. Hindi na kaya. Bawasan mo ang ingay. Baka tayo makita. Ang tindi talaga ni Sofia Gomez. Bilis, ilagay mo ito sa ilalim ng jumping pad. Huwag kang mahuli. Mga guro at mga mag-aaral, inaanyayahan ko ang lahat sa pagbubukas ng paligsahan sa paaralan. Sige. Hintayin lang nating tumalon si Marco Reyes sa higaan sa paglukso. Pindutin mo lang ang switch na ito. Yung nasa ilalim ng higaan sa paglukso, siguradong babagsak siya ng malakas. Sige. Huwag kang padalos-dalos, sabi ni Sofia Gomez. Tingnan muna natin kung ano ang gusto nilang gawin. Ikaw ang gumawa. Naglalaro lang ako sa kanya. Sino ba ang mag-aakalang napakalambot ng ulo niya? Tara na. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo rito? Tatawag ako ng pulis. Kami ay... Principal Aquino, siya ang tito ko na si Rodrigo Mercado. Tito! Narinig niyang may paligsahan sa paaralan ako. Ayaw talagang umalis, gusto akong suportahan. Tingnan ninyo, nasugatan tuloy. Oo, Principal Aquino, Tito Rodrigo pala. Mahilig talaga siya sa mga maliliit na gadget na yan. Wala naman siyang masamang intensyon. Nandito lang siya para sumuporta sa amin. Tama po, Principal Aquino. Tiningnan ko na kanina. Hindi naman delikado yung device na yon. Maliit na laruan lang talaga. Kung kamag-anak naman pala ng estudyante. Mag-ingat kayo sa kaligtasan. Pumunta na kayo sa klinika para magpagamot. Kapag muling nakialam dito, Hindi na ganon kaaga ang mangyayari.
walang kwenta. Nasisira ang paligsahan sa paaralan. Pinagtripan lang tayo ng mga batang yon. Pinaglaruan tayong parang tanga. Kahihiyan, malaking kahihiyan. Ikaw talaga. Sino ka? Paano mo ako nakita? Guro ako sa Edinburgh. Ako si Clara Santos. Tulad mo, ayaw ko ring maging maayos ang buhay ni Sofia Gomez. Ang problema ko kay Sofia Gomez, wala ka doon. Anong walang kinalaman? Inaagaw niya ang atensyon sa paaralan. Pinapahiya pa ang baitang isa na hawak ko, patungkol sa kanya ang taong gusto ko. Gusto mo siyang paghigantihan? May paraan ako. Pwede tayong magtulungan. Para mapaalis siya sa paaralan, at para ang mga estudyante sa baitang 4 ay hindi na makabangon pa. Interesante. Clara Santos, Sir. ang pagsusulit sa katapusan ng taon na ito ay napakahalaga. Huwag mong hahayaang maunahan tayo ng baitang 4. Si Sofia Gomez ay gumawa noon ng isang pangako na ang baitang 4 ay dapat mas mataas sa baitang 1 sa lahat ng asignatura. Huwag po kayong mag-alala, sir. Kami sa baitang 1 ay hindi bibigo sa inyo. Sige, magtrabaho ka na. Magandang balita, noon si Sofia Gomez nang kunin niya ang baitang 4, ay gumawa siya ng pangako kay sir. Kung sa pagsusulit sa katapusan ng taon na ito ang baitang 4 ay hindi mas mataas sa baitang 1, kailangan niyang umalis sa trabaho ng kusa. Ang ibig mong sabihin ay, Maaari tayong maglaro sa pagsusulit sa katapusan ng taon? sige, gawin natin yan. Noon pa man, si Sofia Gomez ay gumawa ng matibay na kasunduan. Napapasa ang baitang 4 sa baitang 1 sa lahat ng asignatura. Kung talagang magagawa ni Sofia Gomez na lampasan ng baitang 4 ang baitang 1, ang pwesto para sa outstanding teacher sa susunod na taon ay siguradong mapupunta sa kanya. Sofia Gomez, ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ito. Nasa loob ang mga test paper. Hanga talaga ako sa mga edukadong tulad ninyo, matalino. Tigilan mo na ang daldal, humanap ka na ng paraan. Ilagay mo ang mga test paper sa mga locker ng mga estudyante ng baitang 4. Tapos, mag-a-anonymous report ako na nandaya silang lahat. Pagdating ng panahon, hindi lang mapapahiya ang baitang 4. Mapapalisan din ng trabaho si Sofia Gomez dahil sa kanyang kapabayaan. 2 ibon sa isang bato. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Siguradong maayos kung magagawa ito. Tigilan mo na ang daldal, umalis na tayo. Baka tayo makita ng iba. Tigil na sa daldal, alis na tayo. Baka tayo makita ng iba. Sofia Gomez, kapag bumaba na ang iyong gwardya at magpahinga ka na, doon kita pababagsakin. Sa oras na iyon, hindi lang kita paaalising eskwelahan, pati ay ipararanas ko sa iyo ang pakiramdam ng pagiging apakan. Ginoong Aquino. Mula noong huling pagkakataon na si Luis Miguel Toledo ay nasa paaralan na sinubukan niyang agawin ang isang estudyante, naglagay na ako ng mga tao para bantayan ang kanyang mga galaw. Pero hindi ko inakalang makikipagsabuatan siya kay Gong Santos para planuhan ang pagsusulit sa katapusan ng taon. Ito ang nangyari kagabi sa opisina, si Geng Santos, nagnanakaw ng mga pagsusulit. Malinaw na nakunan ito ng CCTV. Clara, ang tagal-tagal mo na sa paaralan. Akala ko ay isa kang maasahan at responsableng guro. Hindi ko akalain
Nagagawa ka ng ganitong pambibiktima sa isang estudyante. Grabe, sobrang nabigo ako sa iyo. Ano po ang kailangan ninyo? Tingnan mo ito, pagnanakaw ng exam, nakipagsabuatan sa mga tagalabas para siraan ang mga kasamahan at estudyante. Ano ang masasabi mo? Ano pa ang maipagtatanggol mo? Hindi ako. Peke ang mga ito. Si Jeng Sofia Gomez. Si Jeng Sofia Gomez ang may pakana sa akin. Gusto niyang paalisin ako sa paaralan. May pakana sa'yo? Ito pa ang tingnan mo. Sir, nagkamali po ako. Naging tanga lang po ako sandali. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na po ako uulit. Ginawa mo ang paglabag sa mga patakaran ng paaralan at pagsira sa mga estudyante. Tapos hihingi ka pa ng pagkakataon mula sa paaralan? Tanggapan ng mga tauhan? Inaabisuhan ko kayo ngayon. Tanggalin niyo agad si Clara Santos. Sino ba talaga kayo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ginong Hugo, huwag niyo nang pagurin ang sarili niyo. Ayaw ng boss na lumaki ang gulo dito sa paaralan. Makipagtulungan ka. Mga tao kayo ni Sofia Gomez, di ba? Luis Miguel Toledo. Paulit-ulit mong sinusubukan ang pasensya ko hanggang sa naglakas loob ka pang manghimasok sa mga estudyante ko. Akala ko'y sapat na ang leksyon sa kahariang korona. Mukhang hindi ka pa rin natuto. Sofia Gomez, putang ina, niloloko mo ako. AJ, ihatid mo si G. Luis Miguel Toledo sa bansang Cambodia. Sabihin mo rin sa mga kasosyo niya na may handa akong malaking regalo para sa kanila para maasikaso nila ng husto. Huwag silang mag-atubili. O pala, huwag na rin siyang isauli. Wag, Sofia Gomez. Sofia Gomez, ayaw kong pumunta sa bansang Cambodia. Sofia Gomez. Bukas na ang pagsusulit sa pagtatapos ng taon. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam naman ninyo na dapat kung gaano kahalaga ang pagsusulit na ito. Ang pagkakataong makapasok ng diretso sa mga pinakamahusay na universidad sa bansa na walang interview. Maging ang ilang prestihiyosong universidad sa ibang bansa ay titingin sa resulta ng pagsusulit na ito. Ang mga oportunidad na ito ang magbubukas ng pinto para sa inyong kinabukasan. Kapag napalampas ito, baka hindi na maulit pa. Pero mas mahalaga pa rito, ngayon ang pagkakataon ninyo na patunayan ang inyong sarili. Dati, laging may nagsasabi na ang baitang apat ay pugad ng mga mayayaman at walang ginagawa. Isang grupo ng mga walang kwenta. Kahit sumali sa mga kompetisyon, tinatawanan lang. Pero nitong mga nakaraang araw, maaga kayong gumigising para mag-aral, sumusunod sa mga guro pagkatapos ng klase para magtanong, hanggang gabi ay nasa laboratorio pa rin, nag-aayos ng ulat. Ang lahat ng pagsisikap na ito para lang ba muli kayong hamakin ng iba? G.N.H. Gomez. Medyo kinakabahan pa rin ako. Paano kung bumagsak ako? Ako rin, medyo natatakot. Anong kinatatakutan ninyo? Tingnan ninyo ang notebook ninyo ng mga maling sagot. Hindi ba't ang mga problemang mali ninyo ay unti-unting nababawasan na? Francisco Tan, ang report mo sa chemistry experiment noong nakaraan nakakuha ng pinakamataas na marka sa buong batch. Nakalimutan mo na ba yon? Ang template mo para sa English essay, kinuha pa nga ng palihim ni Ginong Clara Santos para gamitin ng mga estudyante sa klase niya. Hindi ba yan ang tinatawag na kumpiyansa?
Ang pagsisikap ninyo nitong mga nakaraang araw, nakikita ko naman lahat yon. Matagal na kayong hindi yung mga batang. Puro kalokohan lang ang alam. Yung mga sarili ninyo ngayon. May kakayahan ng makipagkompetensya sa kahit anong klase. May kumpiyansa tayong makipagkompetensya sa kahit anong klase. G. Sofia Gomez, naiintindihan ko na. Hindi kami magiging pabigat sa klase. Bukas, magpakita kayo ng galing sa pagsusulit. Isulat ninyo ang lahat ng alam ninyo, ang mga sinulat ninyo, at ang mga inensayo ninyo ng maayos at malinaw sa papel. Huwag ninyong isipin ang sasabihin ng iba tungkol sa inyo. Huwag din kayong mag-alala kung sakaling bumagsak kayo. Ituring ninyo itong resulta ng inyong pagpuyat, pagsagot sa mga pagsasanay, at pagiging matatag. Isang magandang sagot sa lahat ng hirap. Kahit na hindi umabot sa inaasahan ng resulta ninyo, ipagmamalaki ko pa rin kayo. Dahil matagal na kayong nanalo laban sa inyong dating sarili. Pero naniniwala ako na mas magiging magaling pa kayo kaysa kanino man. Hindi ko inakala na ganito kalaki ang pagbabago sa Baitang 4. Noong minsang nagbabantay ako sa kanila, ang tagal bago magkaayos-ayos sa klase. Sa totoo lang, magagaling naman talaga ang mga batang ito. Ang problema lang noon, mali ang direksyon nila. Buti ngayon, may guro na silang kayang magdisiplina at tunay na nagtuturo ng maayos. Kaya natural lang na nagbago sila. Tama. Tingnan ninyo. Nasa pinakatuktok. Number 1, top sa buong grade level. Patong-patong pati average grade namin number 1. Sabi na nga ba, kapag kasama natin si Geng Gomez, kaya natin ito. Nagawa natin. Hindi lang tayo naging number 1. Natupad pa natin ang pangako ni Geng Gomez. Natalo pa natin ang Baitang 1. Nagawa talaga natin. Geng Gomez. Geng Gomez. Tingnan niyo, number 1 tayo. Totoo, number 1 tayo. Gang Gomez. Napatunayan na natin sa wakas. Okay na, uwi na tayo. Sige na, alis na. Alis na tayo. Alis na. G. Gomez. Congratulations. Sila naman ang nagsumikap. Francisco Tan. Baka naman. Aalis na si Ginang Gomez. Kakakabuti lang namin. Bakit aalis na si Ginang Gomez? May naisip akong paraan. Ginoong Fernandez, hindi ba gusto mo si Ginang Gomez? Tulungan natin siyang magtapat kay Ginang Gomez. Baka hindi na umalis si Ginang Gomez. Ginoong Fernandez, huwag kang kabahan. Pagdating ni Ginang Gomez, iyong inihandang sasabihin mo lang ng buo. Natatakot ako baka hindi siya pumayag. Anong ikinakatakot mo? Kung hindi pumayag si Ginang Gomez, tutulungan ka naming makiusap. Ano to? Ginang Gomez. Sofia Gomez. Alam kong aalis ka na. Pero mula nang unang makita kita at iginiit mong hawakan ang Baitang 4 hanggang sa sarili mong paraan ng pagtuturo sa mga estudyante at pagprotekta sa kanila, ako'y lubusan nang nahumaling sa'yo. Alam ko na baka hindi ako sapat na magaling, hindi ako kasing galing mong kayang gawin ang lahat. Pero nais kong makasama ka sa pagtutok sa paglaki ng mga estudyanteng ito. Ikaw. Pwede ba? Ganito ba talaga ang gusto mo para manatili ako? Oo. Hindi lang ako. Pati na rin ang mga estudyante. Manatili ka, manatili ka, manatili ka.
Ganito ba talaga kagusto mong manatili ako? Oo. Hindi lang ako. Patuloy na nananawagan ang mga estudyante. Manatili, manatili, manatili. Sa totoo lang, ang aking resignation letter ay hindi ko pa naipapasa. Kung ganon, ibig sabihin papayag ka ng manatili? Pag-isipan ko muna.